Nagsalita na ang ilang Mindanaoan lawyers na kabilang sa mga kumwestiyon sa impeachment case ni VP Sara Duterte sa Korte Suprema. May mensahe din sila sa mga kongresista na nagpa-impeach sa bise. Si MJ Mondihar sa report. Sa panayam sa SMNI News, ipinaliwanag ng dalawang abogado mula Mindanao kung bakit kabilang sila sa mga humihiling sa pagbabasura sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema. Ayon sa law professor na si Attorney James Reserva, 32 milyong boto ang pinawawalang saysay na mga gustong ipa-impeach ang Vice Presidente. Especially kay VP Sara na who was elected by unprecedented mandate by the people, from the people. Imagine more than 32 million votes and then i-disenfranchise mo lang itong mga tao ito. This is a violation sovereign will. Kinusyon din ng mga petitioner ang bigat ng grounds for impeachment na isinampa ng Kamara laban sa bise. Ayon sa kanila, dapat seryoso at may matibay na batayan ang grounds na inihahain laban sa isang impeachable official. Kabilang sa grounds ng impeachment ang umunoy sa buwatan para ipapatay ang mag-asawang Marcos Jr. at Speaker Romualdez, malversation ng 612.5 million pesos na confidential funds, bintang na bribery at corruption sa DepEd, extrajudicial killings, betrayal of public trust at large-scale corruption. Sa tingin ng groundless yan, pero ginawa nila itong proseso na ito using this impeachment process para lamang ma-achieve nila yung agenda. And that is a parang betrayal ito sa more than 32 million Filipinos who voted for VP Sara. Idrin din ng mga petitioner na minadali ang pagkalap ng pirma ng mga kongresista para maipasa agad sa Senado ang impeachment proceedings. 215 na mga kongresista ang bumoto pabor sa impeachment ni VP Sara. Doble sa mahigit 100 pirma na kailangan para maipasa ito sa Senado. Kabilang sa kanilang komisyon ang kawalan ng affidavits mula sa bawat 215 kongresista na pumirma pabor sa impeachment. Ayon sa kanila, kailangang may affidavit bilang patunay na nabasa at nauunawaan ng mga kongresista ang reklamo at ito'y nakabatay sa kanilang personal knowledge o authentic records. Dahil minadali raw ang pagkalap ng pirma, kinisyon ng mga petitioner kung tunay ngang sinasalamin ng yes votes ng 215 congressmen ang kagustuhan ng kanilang constituents, lalo pat saklaw ang mga ito ng social contract principle ng saligang batas. So, parang pulso ng taong bayan. Just like what our congressman did in our district. Nagkonsulta siya si Congressman Dale Corbera. Now, yung nakita niya na overwhelming talaga sa kanyang mga constituents ay against the planned impeachment. Opo. Ang basihan niya why he did not sign the impeachment complaint. So how can these congressmen had the opportunity to consult their constituents when they never had the opportunity or the time, considering na given ang bilis nga, di ba? It all happened in one sitting. Nilino naman ng petitioners na hindi sila inutusan ng mga Duterte para makiisa sa petisyon. Ayon sa kanila, ito isang tawag ng konsensya dahil bilang miyembro ng BAR, dapat lamang sundin ang nakasaad sa batas. Conscience call sa akin to be a part of this struggle na dapat i-uphold yung Constitution. There's really a serious breach in the constitutional principles, more specifically sa procedure ng impeachment. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondiha, SMNI News.